Mga kababayan, siguro karamihan sa inyo ay nabasa na ang statement o ang letter ni Inday Sara sa kay Marbil, okay? Yung PNP chief, Romel Marbil. Okay? Talagang gugurgurin nila si Inday Sara at ang pati pamilya. Kasi, mga kababayan, hindi etong ginagawa nila kay Inday, ito ay paghihiganti. Okay? Political retribution sa lahat ng mga kritiko at nagsisiwalat dito sa kabangagan ni Bangag at ni Liza Tanas. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre, bakit gusto siyang gurgurin? Diba? Siya yung next in line. Kapag hinila nyo na yung paa ni Bangag, diba? Siya ang next in line. So, lahat po ng nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas at dito nga kay Inday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yung si Marbil na yan, yung Romel Marbil na yan, ay utusan lamang na parang asong julol ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko ay mi Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong Adictos Benedictos? May mga anak, maliliit pa. Gustong gurgurin ng sister-in-law mo. Gustong gurgurin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgur na nga, kusa nang nagpagurgur si Inday Sara sa DepEd. Dahil yan ang gusto ng Jutang Ginemes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid o Bangag mong kapatid. Sa time, matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon katulad ko. Okay, actually hindi naman tayo nauto. 'Di ba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin somehow, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tingnan natin, isa-isahin natin. Chito Javier, thank you palangga. Okay? Okay, si Jesus sa Faye Castillo, thank you palangga. Ano sabi ni Inday? Una, bago natin basahin, di ba, nilik nila, di ba, bilag ko sa inyo, inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport, na ang sinabi ko sa inyo, at sinabi na marami, na yun ay kuha ng opisyal lamang. Opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya, definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakaraang araw, yun ay kinuha ang video na yon ng mga asong julol ni Liza Tanas at ifinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po tumira itong gobyernong Bangag. Dudukutin nila ang mga katulad niya ng litratong ganyan ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa opisyal na kamera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak? Okay? Na isinama pa nga, sabi nila sa picture, para ibigay sa Malacanang at i-disseminate ng presidential communications diyan ng mga nilabukangkang. Yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo diyan sa presidential communications, DILG, lahat yung mga hinayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgur sa inyo. Kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot, kumuha ng picture na yon, ipinorward kay Liza Tanas, ipinorward ni Liza kay Cheloy, dyan sa presidential communications, then disseminate sa dugyot, tapos sirain si Inday Sara.
Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya kay Marbil. Okay? Nung unang lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Kasi ang ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kinaharap ng mga Pilipino. Pero talagang ang tinutukan ng bangag na ito ay ang tanggalan nga ng security ni Marbil sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Lisa Tanas talaga yan, tsaka si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbil kung walang basbas ng mga adictus benedictus sa Malacanang. Di ba? Ulit-ulitin ko, ito ay revenge, political retribution, paghihiganti. Bakit sila maghihiganti? Mga jutang ginemis, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. Kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung Bangag ng presidente. Di ba? Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit ito ay political retribution, paggigipit, panghaharas. Naalala ninyo, itong dating PNP Anacorda, di ba? Si General Macanas, I think ongoing pa yung case niyan. Kinasuhan itong General Macanas na wala namang libelous statement na sinabi doon. Pero dahil gusto kayong sindakin, harasin, ito yung gobyerno niyong Bangag ngayon. Okay? Aharasin tayong lahat. Aharasin kayong lahat, mga kababayan. Ito, ikumpara ninyo. Balikan natin ang issue. Si Duterte, si Pangulong Duterte, ang ngangabils talagang bratatatat at talagang mapapadyutang gininas ang lahat. Pero sino ba ang minumura ni Duterte nung panahon na yon? Nung siya ay presidente? Sa bawat mura ni Presidente Duterte nung time na yon, bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Remember, balikan natin, si Lucio Tan, Philippine Airlines at iba pa niyang mga negosyo. Tax evader. Hindi nagbayad ng tamang taxes. Kung maalala ninyo, I think 6 billion pesos or more than that. 6 na bilyong piso, minura ni Duterte yan. Pag hindi ka nagbayad, isa-shut off ko ang negosyo mo o tutuliin kita. Yan ang mga tinatarget ni Duterte noon, yung tax evader. Kita nyo? Yung Dunkin Donuts, okay? Yung Mylong, at marami pang ibang mga kumpanya na ginagago kayo. Yung pera, yung kayo na ordinaryong Pilipino, ordinaryong worker, sa bago kayo magsweldo, kaltas na ang inyong mga taxes. Okay? Kaltas na. Pero yung mga malalaking negosyante na ngayon, yan ay kasabwat na nila Lisa Tanas, ay hindi nagbayad ng billion taxes during, before Duterte. Kasi kaya nga nasilip ito ni Pangulong Duterte nung panahon niya kasi multi-bilyong piso. Yun ang minumura niya. Ang question, kamura-mura ba ang mga jutang ginemes na yun? Na akala mo malalaking negosyo nila, ang tingin ng Pilipino ang taas, pero sila ang number 1 na magnanakaw sa laban ng bayan through that tax evasion. Yan ang tinatarget ni Duterte nung time niya. Hindi kayo, hindi ang mga vloggers, hindi yung mga maliliit na nagmumura sa kanya. Wala siyang pakialam sa inyo kahit minura niyo si Duterte nung time na yun. Lagyan niyo ng sungay si Duterte. Ang mga Duterte lahat, hindi kayo ginalaw. Sino ang mga ginalaw niya? Ang pinanagot niya sa batas. Actually, the word is, sino ang mga pinanagot niya sa batas? Ayan si De Lima, na maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba? Yung mga statement ng mga nag-aakusa sa kanya na siya ay nakikipag-tsuktsakan, nakipaglantakan ng saba, sa bilibid, pasayaw-sayaw pa, may video pa naman, protector ng pulburon, lahat, di ba? Narinig nyo yan. Then later on, sa padahon ni Kuting, na-acquit. So, ibig sabihin sa panahon ng Bangag, ang mga demonyong pinakulong noon ay what?
papalayain ni Bangag at ni Lisa dahil makakatuwang nila sa panggagancho sa kaban ng bayan. And now, dahil masyado nang malakas ang puwersa ng taong bayan na nakikita, lalo na itong nakaraang bagyo na binubudol kayo doon sa multi-billion. Halos 1 billion a day na flood control na pinagmalaki. Pero ano nangyari sa inyo? Bina pa rin kayo. Okay, ano sabi ni Inday? Tuloy natin. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya ko magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang kasinungalingan mismo ay pinakamataas na opisyal. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pagkakatiwalaan na sa bawat bukas ng bibig ng bawat ahensya ng gobyerno ay what? May basbas ang Bangag at Lisa Tanas. Kaya sabi ko, Amy Marcos, ang laki-laki ng kasalanan mo sa taong bayan. Kailangan mo, nagdadadakdak ka na alam mo ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Mga kababayan, behind the scene, even sa mga chat, mga conversation, sinasabi ni Amy Marcos na si Bongbong ay si Kuting ay Addictus Benedictus. Huwag na tayong maglokohan, Senator Amy. Ano ang timeline na iniintay mo? Ito, yung BFF mo na ginamit mo na si Inday Sara, wala akong pakialam kung magkaibigan kayo. Ito, ginagamit, gusto ng gurgurin. Bakit hindi ka magsalita na sinasabi mo behind the scene at sinasabi mo sa mga tao nakapaligid sa'yo na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus? Lumabas na ang video, wala ka pa rin sinasabi, di ba? O ano ang timeline na iniintay mo? Gugurgurin na, maaati mo ba na yung mga anak ni Inday Sara gugurgurin ng kapatid mo at ng in-law mo? O kung wala talaga ikaw puso dahil gusto mong magurgur, katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Kuting, gugurgurin ang mga bata. Ako, I had the feeling na kaya isa sa, although planned na yon yung pag-alis ni Inday, pwede pa mag-change yun yung plano, pwede pa mag-change. Gusto niyang i-secure yung mga anak niya. I don't know kung mag-stay ba, maiwan ba yung mga bata sa Germany. I'm not sure. Ito lang ang aking pakiramdam. Imagine mo, mga bata pa yung mga anak, Senator, ay buti mga anak mo kaya nang makipagbardagulan yan. Di ba? Yung mga anak, kaya na makipagbalyahan dyan sa, sa gobyerno. Kaya na nga mangurap ang mga anak mo, at least malalaki na. Well, isa lang naman yung dyan. Yung isa lang ang politiko. But anyway, maaate mo, natiisin, hindi lang ang anak ni Inday Sara. Huwag tayong maglokohan, Amy Marcos. Ikaw, Darrell, na nakapaligid kay Senator Amy. Okay. Ayan. Magkakaibigan tayo dyan sa social media. Baka gusto mong bulyawan yan. Alam mo rin na naririnig mo araw-araw, Darrell, na naririnig mo kay Amy na Addictus Benedictus si Marcos Jr. Huwag na tayong maglokohan. Ano pa ba ang timeline na inaantay mo, Amy Marcos? Alam mo na ang kapatid mo, Lango, Bangag. At ikaw mismo, Amy Marcos, ang nag-text, nagsabi sa akin, noong 2022, na inuutusan ba kay Pebbles ba kumukuha ng shab-shab si Lisa? So, ibig sabihin may knowledge ka. You know that story? Kukwento ko lang. Okay? Para lang maalala natin. Nung ako po ay nagsalita dito, dahil nakita ko na bangag ang gobyerno, August of 2022. Bago ako nagsalita ng mga ahas-ahas, tinext kita, Amy Marcos. Ang sabi ko sa'yo, nakumanang. Dahil si Pebbles Salakera, magdadadakdak din sa kanyang social media. Thank you, Mother. Sabi ko, manang, dahil ako noon ay budol na budol pa at hindi ko matanggap na si Marcos Jr. ay mambubudol, tinext kita, Senator Amy. Manang, ano ang sabi ko sa'yo? Manang, si Pebbles ay mayroong ipapasabog. Okay? May ipapasabog, may expose. Hindi ko sinabi, mga kababayan, kay Senator Amy Marcos kung ano yung sasabihin ni Pebbles. Ano ang sagot mo sa akin? Ano yun, Maharlika? Yun ba yung sa kanya ba kumukuha ng
pulburon, yung shab-shab, yung medyo mura ng shab-shab si Lisa. Wala akong sinabi about pulburon during that time. Wala akong sinabi tungkol shab-shab. Ikaw ang nagsabi niyan sa akin na, Maharlika, si Lisa Tanasba, yung in-law mo ay kumukuha ng murang pulburon kay Pebbles. Paulit-ulit namin pinagsabi. Kaya alam na alam mo na ang kapatid mo ay sinusuplayan ni Lisa ng pang-Addictus Benedictus kasi pare-pareho silang bangag. This is the time now na magsalita ka dahil pupuruhan ka. Puruhan nyo nga, mga kababayan. Yan, mambubudol ka daw, Amy Marcos. Puruhan nyo sa social, sa ano niya, sa ano, burahin nyo na. Burahin nyo na ng Jutang Janines. Wala kang aksyon eh. Eto, gugurgurin na yung mga bata. Gugurgurin na ang mga Pilipino, ginugurgur na kami lahat eh. Ano, ganun. Mga, kung hindi ka magsasalta, which is wala kang utang na loob sa Pilipinong sumuporta sa inyo, not only kay Duterte, dahil, kaya naman, napalibing yung tatay mo, yung tatang mo, dahil din sa clamor namin ng mga supporters ninyo, dahil sa gusto namin. Not only, malaki pa sa salamat kay Pangulong Duterte, ano na ngayon? Eto ba talagang patutunayan mo, Senator Amy, na ang mga dilawan nakakampi na ngayon ng mga bangag ay talagang kayo ay manggugurgur ng tao, magnanakaw, which is true. Lahat ng kabalbala nasa inyo na. Ano, magbubulahan naman na tayo dito? Oo, nag-i-expose ka sa pinsan mo o sa kapatid mo. Ang kapatid ko napapaligiran na ng demonyo. Sinong demonyo? Hindi mo nga mapinpoint kung sinong demonyo. Alam mo naman, ang demonyo mismo, yung asawa. Takot ka ba? Diba? Anong ginawa mo dyan? Diba? Buisit na buisit ka dyan kay Lisa. May mga panahon nga na gusto mong bigyan ng pang-shopping yan dahil walang dugyot yan, walang pera. Anong sabi mo dyan? Ayon sa ating puting ahas. Gusto mo bigyan ng pang-shopping para gusto mong mawala na lang si Lisa Tanas sa Pilipinas dahil stress na stress ka sa kadyotahan niya? Wag na tayong maglokohan, Amy. Magsalita ka. Kung talagang ikaw para sa Pilipino, sabihin mo sa taong bayan yung sinasabi mo behind the scene na yung kapatid mo ay Addictus Benedictus. Ikaw, hindi mo nga ma-deny-deny dahil kung totoo ang kapatid mo ay hindi nag-Addictus Benedictus o hindi nagpupulburon, bilang isang kapatid, kahit ano pa ang kontrobersya ang kinaharap niya, ay magsasalita ka. Kung ano yung tapang mo sa group chat, kung ano yung tapang mo behind the scene, kung ano yung ini-etchos mo sa mga party-party, sabihin mo sa taong bayan. Dahil itong BFF mo na si Inday Sara ay ginugurgur at pati mga anak idadamay. Not only Inday Sara, ang buong Pilipino. Kaya kung nakikinig man si Inday, I don't know kung nakikinig siya, huwag ka nang magtiwala sa mga taong mambubudol hanggat hindi naninindigan sa tama. Dahil ikaw, Inday, nag-partner ka dyan, pati kami na, hindi pa kami nadamay dahil ako supporta talaga ako ng bangag. Tuwang-tuwa ako noon nung sinabing marriage made in heaven. Ito na ang pinaka-demonyo sa lahat ng demonyo. Mga kababayan, imagine mo, in the past, nung panahon ni Duterte, ginawa niya ba to kay Robredo? Ginawa ba ni Duterte to kay Leni, natanggalan ng mga security? Kahit na si Leni Robredo ay nagdadakdak sa national media, sa international, nagdadakdak na tungkol sa panira kay Duterte na war on drugs. Diba? Ano ba tinarget dun sa war on drugs? Diba yung mga malalaking pulboronic na ngayon ay bumabalik sa panahon ni Bangag? So, galit kayo kay Duterte nung time na yun. Diba? Dahil pinabayad ni Duterte ang Dunkin Donuts, Mylong, yan sila, Lucio Tan, dahil pinabayad sila ng taxes at pinakabinabangan nyo. And that was pandemic, pre-pandemic pa yan. Diba? If you compare yung life noon, pre-pandemic, now, mas malala ngayon, walang pandemic. Kasi ang tunay na pandemic ay nandyan sa loob ng Malacanang. Patuloy na kumakain para silang mga bakterya na kinakain kayo dahan-dahan
at ginugurgur ang buhay ninyo. Next. Ang sabi ni Inday, isa-isahin niya. Sabi niya, ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan. Ito daw yung mga kasinungalingan ni Marbil. Number 1, ang Vice President Protection Division or VPPD na sa ilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ang mga tulad mo ang security ko at mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM PNP. Ayan, kinounter na sila ni Inday kasi pinakikialaman nila. 'Di ba? Bakit nila pinakikialaman? Ang bottom line niyan, utos ni Bangag at ni Lisa na targeted si Inday. Kung si Marbil lang, hindi yan gagalaw. Ang lahat ng ito ay utos ng mga satanas sa Malacanang. Kumilos na kayo, sabi ni Tekla. Kumilos na kayo.